Hi, Sir Carl. Kumusta po? Ako po uli ito, si RJ ng Angono Rizal. Iyong nagpadala ng kwento tungkol sa babaerong asawa ng isang aswang at nagmula ang kwentong iyon sa lolo at lola ng kaibigan kong si Peter. Ngayon naman po ay ang kwento ni Lita ang aking ibabahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay karanasan naman ng kaibigan ng kanyang ina sa Cabuyao, Laguna. Itago na lang natin ang ginang na iyon sa pangalang Aling Kiray. Kaidaran din daw ito ng magulang ni Lita. Pero naganap ang pangyayari noong nasa grade 6 pa lang ito. Gaya noong kwento ni Peter ay isasalaysay ko na lang din ito na parang si Aling Kiray ang mismong nagkikwento para hindi mapuno ng salitang daw ang pagsasalaysay. Nagmula ang pamilya namin sa Nueva Ecija. Pero dahil sa hirap ng buhay, kaya nagtrabaho ang aking ama sa isang factory sa Maynila. Kalaunan, dahil sa hindi magkasundo ang aking ina at ang aking lola na nanay naman ng aking ama, kaya nagpasya si mama na sumunod na kami sa Maynila. 7 taong gulang ako noon ng panahong iyon at hindi pa nag-aaral. Nagulat pa nga si Papa sa biglaan naming pagsulpot sa tinitirhan niya sa Maynila. Sabi naman ni Mama na hindi niya na matiis ang pag-uugali ni Lola kaya umalis na kami. Kaya naman wala na ngang nagawa pa si Papa kundi ang maghanap na agad ng bahay na aming matitirhan sa Maynila. Maraming taon rin kaming nanirahan sa Maynila, pero dahil sa mababa lang naman ang sahod ng aking ama at napupunta pa sa renta ng bahay ang karamihan, kaya naman madalas na kaming nagigipit sa pera. Nagdesisyon si Papa na lumipat sa isang bayan sa Laguna. May na-applyan na rin naman siya na kumpanya roon. At ang sabi sa kanya ng kakilala niya, na mura pa ang paupa sa mga bahay roon. May mga paupahan na rin na may malawak na bakuran na pwedeng tamnan ng gulay. Kaya ayun na nga, lumipat kami sa Laguna. Noong naroon na kami ay madalas na akong pagbawalan ni Mama na magpagabi sa labas o kahit iyong tumambay lang sa labas ng bakuran kapag nakalubog na ang araw. Kaya naisipan kong tanungin siya kung bakit. Mukhang safe naman sa lugar na iyon. Bihira na nga ang dumadaang sasakyan sa kalyeng malapit sa amin kapag gabi na. Sabi ni Mama na kasi raw may gumagalang aswang sa lugar na iyon. Tumawa naman ako noong una dahil akala ko ay nagjujoke si Mama. Kasi nga naman sa pagkakaalam ko, sa TV lang iyong mga aswang o gawa-gawa lang ba? May mga napapanood pa nga akong pelikula na isang suntok lang sa aswang ay talsik na agad at lumilipad na papalayo dahil sa takot sa bida. Kaya naitanim ko talaga sa isip ko na kathang isip lang ang mga aswang. Pero seryosong sinabi ni Mama sa akin na totoo raw ang sinasabi niya. Meron kasing katrabaho si Papa na doon din sa barangay na iyon nakatira. Bali mga 3 kalye siguro ang layo. Dahil sa probinsya, kaya kakaunti ang kabahayan na madadaanan papunta sa bahay ng kaibigan ni Papa na sina Ninong Dondon at Auntie Selly. Naging ninong ko kasi si Ninong Dondon kalaunan. Bali sila lang ang kakilala namin sa lugar na iyon. Nauna silang lumipat sa lugar na iyon at si Ninong Dondon rin ang nagsabi kay Papa na baka gusto niyang magpalipat sa probinsyang iyon. Siguradong mas makakatipid raw dahil mura ang bilihin lalo na mga gulay. Tapos same rate lang din naman ang sahod nila sa sinasahod sa Maynila. Sa mga pagkakataong iyon ay buntis sa ikalawang anak nila si Auntie Selly. Kaya naman, madalas siyang papuntahan sa akin ni Mama para hatiran ng pagkain
o di kaya merienda, para lang daw madalaw at matignan din ang kalagayan. Lalo at parehong gabi na kung makauwi si Ninong Dondon at si Papa. Ang sabi ni Auntie Selly na may nakapagsabi raw sa kanya na mag-iingat dahil marami rin ang mga bagong lipat sa lugar at may mga kakatuwang pangyayari ang nagaganap na mahirap ipaliwanag. Isa na nga roon ay ang pagkawala noong mga asong tumatambay sa kalsada malapit sa kanila. Dati nga ay takot na takot ako maglakad papunta kina Auntie dahil maraming aso sa kalsada. Pero hindi naglaon ay naubos ang mga iyon. Akala ko ay itinali lang ng mga may-ari. Pero ang sabi ni Auntie Selly ay hindi raw. Natagpuan daw isa-isa ang mga asong iyon. Nawakwak ang tiyanang bahagi sa may unahan lang din ng bahay nila. Kaya ang bulungan ng mga taga roon na isang aswang ang dumali sa mga aso. Doon na rin nagsimula iyong mga gabing doon ako pinapatulog ni Auntie sa bahay niya. Lalo kapag nagsasabi si Ninong na hindi makakauwi dahil marami ang tatapusin. Minsan, isang hapon noon, inutusan ako ni Mama na maghatid ng nilagang mais kay Auntie Selly para daw hindi na iyon lumabas at maghanap ng makakaing pangmeryenda. Agad naman ako sumunod sa kanya. Doon ko unang nakita ang isang bagong lipat na dalaga. Kahit babae rin ako, ay talagang napahanga ako sa taglay niyang ganda. Nakasuot siya noong kulay dilaw na duster na may disenyong mga bulaklak. Kaya napakalinis niyang tingnan at nakakadagdag din sa kanyang ganda at kaputian. Pero noong mapalingon siya sa akin at ngumiti, ay biglang tinambol ng kaba ang aking dibdib. Dahil parang nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, pero saglit lang iyon. Inisip ko na lang na baka refleksyon lang ng araw. Nginitian rin naman niya ako, pero hindi nakuha ang kaba ko kahit pang ngumiti siya sa akin. Para kasing may kilabot na hatid ang kanyang pagngiti. Noong tanungin ko si Auntie Selly tungkol sa dalagang iyon ay sinabi niyang bagong lipat nga raw. Solo lang daw ang dalaga sa kanyang bahay. Maging siya raw ay gandang-ganda sa dalagang iyon. Gusto niya nga raw na palagi sana iyong makita para doon magmana ang kanyang ipinagbubuntis. Natawa naman ako sa biro niya. Pero hindi naglaon ay sinabihan ako ni Auntie Selly na umiwas daw ako sa dalagang iyon. Kapag makakasalubong ko raw ay sa kabilang daan ako dumaan at huwag titingin sa kanyang mata. Minsan niya na raw kasi iyong nakasalubong at agad siyang kinausap. Kaswal na usapan lang naman daw pero sobra ang pananakit ng kanyang tiyan kaya siya natakot. Tapos noong makalayo na siya sa dalaga, ay nawala na lang din bigla ang sakit ng kanyang tiyan. Kaya ang duda niya ay may malakas na pang-usog ang dalaga o di kaya isang aswang. Lalo at nakita niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa mata nito noong magkalapit sila. Kahit naniniwala ako sa babala ni Auntie Selly sa akin, ay may bahagi pa rin sa utak ko ang hindi makapaniwala. Kasi napakaganda ng dalagang iyon at maamo pa ang mukha. Kaya papaano iyon magiging aswang? Isang gabi noon, maliwanag ang buwan. Pasado 9:00 noong makauwi si Papa sa bahay. Ang sabi niya, nakiusap daw si Ninong Dondon na kung maaari ay doon ako patulugin uli sa bahay nila dahil hindi siya makakauwi. Panay na kasi ang overtime at double shift niya dahil malapit ng mga anak si Auntie at maglilib siya ng 2 linggo sa trabaho para mabantayan ang asawa. Sinasamantala niya rin ang pagkakataon para makaipon pa ng ipanggagastos sa panganganak ni Auntie Selly. Sabi ko naman na oo, walang problema.
Kaya matapos lang akong sabihan ni Papa ay agad na rin akong umalis para magpunta sa bahay nila Auntie Selly. Nauna na kasi akong kumain. Si Mama naman ay hindi pa kumakain dahil magsasabay na lang daw sila ni Papa. Habang naglalakad ako papunta sa bahay nila Auntie Selly at naroon na ako papalapit sa bahay noong dalaga na itago na lang natin sa pangalang Malu, ay nakita ko siyang lumabas ng kanyang bakuran. Bit-bit ang isang maliit na bayong. Noong una ay wala akong naiisip na masama o kakaiba dahil normal naman kong titignan. Pero noong nagpalingalinga siya sa paligid at lumiko patungo sa kakahuyan, ay doon na ako nagtaka. Hindi ko alam kung anong nakain ko, kung bakit imbis na magtuloy ako sa paglalakad patungo sa bahay nila Auntie Selly, bagkus ay lumiko rin ako upang sundan ang dalaga. Dahan-dahan ako sa aking pagsunod at nag-iingat. Napapansin ako na sinusundan ko siya. Hindi ko na nga naisip na malayo-layo na pala ang aking nilalakad sa kakasunod sa babaeng iyon. Noong huminto siya ay agad akong umupo sa damuhan malapit sa isang bato at puno para siguradong hindi ako mapapansin. Kahit medyo nakadistansya ako sa kanya, ay nakikita ko pa rin ng malinaw ang ginagawa niya dahil sa liwanag ng buwan. May dinukot siya sa loob ng bayong. Garapon iyon na may lamang langis at kung ano-anong maitim sa loob. Noong umihip nga ang hangin papunta sa akin, ay naamoy ko ang amoy noong binuksan niyang garapon at halos masuka ako sa baho noon. Hindi ko maipaliwanag ang amoy basta sobrang mabaho. Tumayo siya at hinubad ang kanyang damit pang itaas, as in hubad talaga. Tapos nakapalda ang pang-ibabang bahagi. Kumuha siya ng laman noong garapon at pinagdaop ang mga palad para ikalat ang likido. Ipinahid niya yun sa kanyang mga braso at leeg. Tapos nagsimula na siyang bumanggit ng kakaibang kataga habang nakatingin sa buwan. Maya-maya ay unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Tila humaba ang kanyang mga braso. Tapos noong itaas niya ang kanyang dalawang kamay, ay nakita kong humaba na rin ang kanyang mga kuko. Pero ang higit na ikinatakot ko ay noong magwala siya na parang nasisiraan ng bait at para ring nasasaktan. Panay kasi ang liad niya. At ilang saglit pa ay doon na may lumabas na pakpak sa kanyang likuran. Tila naginhawaan siya noong mailabas na ang dalawang pakpak. Tapos muling namilipit sa sakit habang hawak ang tiyan. Akala ko nga ay baka kinakabagan, kaya parang pinipilipit ang kanyang tiyan, pero hindi. Tila umunat ang balat sa kanyang tiyan, tapos humihiyaw siya sa sobrang sakit, hanggang sa tuluyan ng mapunit ang balat. Saka na naghiwalay ang pang-itaas at pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Doon ko na nasabi sa sarili ko, ito na ba talaga ang totoong itsura ng manananggal? Dati sa TV ko lang ito nakikita . Totoo pala talaga sila. Pinagpapawisan na ako noon ng malamig at hindi ko na alam kung makakaalis pa ba ako sa lugar na iyon. Takot na ako, pero hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Basta't nanginginig lang ako sa takot. Ilang saglit pa ay tuluyan ng umangat ang katawan noong dalaga at lumipad papalayo. Sumandal ako sa puno at pilit pinapakalma ang paghinga. Tila aatakihin na naman kasi ako ng hika. Sa pagkakataong iyon ay matagal na akong hindi sinusumpong noon. Hindi ko na alam kung gaano pa ako katagal na nanatili sa bahaging iyon. At noong makarecover na ako sa kaba, ay sinubukan kong tumayo at tinalunton ang daan papabalik sa kalsada. Saka ako nagtuloy sa bahay nila Auntie Selly. Pagkarating ko roon ay naroon siya sa may pintuan nakatanaw sa akin.
Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko roon. Gabi na at naglakad pa ako papunta sa kanila. Sabi ko naman, nakakauwi lang ni Papa at pinapasabi ni Ninong na mag-overtime siya ulit, kaya doon ako matutulog sa kanila. Ah, ganun ba? Mabuti at pumunta ka kaagad dito, Kiray. May nakita ako kaninang malaking ibon na lumilipad. Pero parang hindi nga ibon iyon eh, dahil kakaiba ang laki. At parang mas malaki pa sa paniki. Sabi ko naman, Auntie, magsara po muna tayo ng pintuan at mga bintana. May ikikwento ako sa iyo. Agad naman iyong ginawa ni Auntie. Sinabi ko sa kanya na mukhang tama nga siya. Hindi totoong ibon ang kanyang nakita, kundi isang manananggal. At ang manananggal na iyon ay si Malu, iyong bagong lipat na dalaga na nakatira sa unahan lang kaunti ng bahay nila. Ikinuwento ko rin sa kanya na sinundan ko iyon, kaya sigurado talaga akong aswang yun. Ilang saglit pa ay nararamdaman naming may nagpapaikot-ikot na sa itaas ng bahay. Malakas ang hampas ng hangin na tila isang malaking abaniko na ipinapaypay roon. Takot na ako at napapayakap na kay Auntie. Sabi niya naman na wag raw akong matakot dahil hindi naman daw makakapasok sa bahay nila ang aswang. Pero mukhang mali kami at narinig din siya ng aswang noong sabihin niya iyon dahil sinimula ng baklasin ang bubong sa may kusina. Halos sabay na kaming tumitili ni Auntie tuwing may malakas na pagbagsak sa bubungan. Ang panganay niya naman na anak na si Joel ay nakayakap na rin kay Auntie habang tuloy-tuloy rin ang pag-iyak. Ilang saglit pa ay sumigaw si Auntie at sinabing tigilan ang panggagambala sa amin dahil kilala namin siya. Siya si Malu na kapitbahay niya lang din. Doon na nahinto ang pagbaklas ng bubungan sa may bandang kusina. Hanggang sa may naririnig na akong sumisigaw sa labas. Noong silipin ko sa awang ng bintana, ay si Papa iyong sumisigaw habang nakasunod din sa kanya si Mama. Ang sabi ni Mama sa akin noong nakapasok na siya sa bahay, habang kumakain daw sila, ay may nakita siyang malaking paniki na nagpapaikot-ikot. Mas mataas na bahagi kasi iyong sa amin at matatanaw ang saunahan. Kaya nakita niyang paikot-ikot ang isang malaking paniki. Sinabi niya raw kay Papa na ihinto muna nila ang pagkain at puntahan si Auntie. Kaya naman nagligpit na muna sila tapos nagtrangka ng bahay bago nagpunta. Malayo pa nga sila ay nakikita nilang binabangga-bangga na ng manananggal ang bubungan ng kusina at halatang sinisira. Sa kabutihang palad ay tinantanan naman kami noong aswang. Dinala din muna namin si Auntie Selly at anak niyang si Joel sa bahay para doon patulugin. Kinabukasan, noong umuwi si Ninong, ay ikinuwento ni Papa ang nangyari. Ikinuwento ko rin ang aking nasaksihan. Umuwi muna si Ninong sa bahay nila bago nila pinuntahan ang bahay noong dalagang si Malu. Gulat na gulat raw ang dalaga dahil bakit biglang pumasok si Ninong sa loob ng bakuran niya at tinaga lang ng itak ang tarangkahan para magbukas. Sisigaw daw siya at magrereklamo sa barangay dahil trespassing daw sina Papa at Ninong. Pero inilabas ni Ninong ang isang sandatang nakabalot sa itim na tela. Ang sabi raw ni Ninong, "Hoy, babae! Alam namin na isa kang manananggal at ginambala mo ang pamamahay ko kagabi. Dahil sa nasaan yung tao ka ngayon, kaya hindi ka namin pwedeng pinsalain. Nakikita mo ang bagay na ito? Ito ang sandatang gawa sa kahoy na ibinabad ng matagal sa dagat. At itong mga nakabaon ng ngipin sa paligid ay ngipin ng pating. Siguro may ideya ka na kung anong kaya nitong gawin sa'yo. Katumbas din ito ng pinakamatandang buntot ng pagi. Kaya babalaan na kita. Lumayas ka na sa lugar na ito bago pa kita palayasin mamayang gabi gamit ang sandatang ito."
Pwede kang magreklamo sa barangay ngayon na trespassing kami. Pero sigurado akong hindi mo matitiis ang asawa kong buntis na pasyalan mamayang gabi at ikaw naman ang magiging trespassing. Pero huwag kang mag-alala dahil kahit mag-trespassing ka sa amin mamayang gabi, hindi kita irereklamo sa barangay. Bahala na kayong mag-usap ng mga ngipin ng pating na ito. Kapag bumao na ito sa katawan mo, makinis at maputi ka pa naman. Sigurado hindi ako mahihirapang mapabaon sa katawan mo ang mga pinatulis ng ngipin na ito. Ikaw na bahala magdesisyon. Hihintayin kita mamayang gabi sa bahay. Wika pa raw ni Ninong na hinahamon ang aswang na si Malu. Sa maghapong iyon ay hinintay raw ni Ninong kung papasyalan ba siya ng kapitan para pagsabihan tungkol sa pagtrespassing nila sa bahay ng dalaga. Pero wala naman. Ibig sabihin, hindi nagreklamo si Malu. Kinagabihan ay doon kami natulog sa bahay nila Ninong Dondon upang samahan sila sa pag-aabang sa muling pagdalaw noong manananggal. Pero wala namang dumalaw. Kinabukasan ay napansin na lang ng mga kapitbahay na hindi na nagbukas pa ang pintuan at mga bintana sa bahay ni Malu. Muli naman iyong pinasyalan ni Papa at Ninong. Wala na nga raw doon ang dalaga. Sabi naman ni Ninong na mas mabuti na iyong siya na ang nagkusang umalis kaysa hintayin niya pa na mapatay siya ni Ninong. Mula noon ay wala nang naging paggambala sa amin o kakaiba pang mga naobserbahan sa lugar. Nakapanganak din ng matiwasay si Auntie Selly. Ayun po Sir Carl, hanggang dito na lang ang kwentong ito na ibinahagi sa akin ni Lita mula sa kaibigan ng kanyang ina na si Aling Kiray. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aking padalang kwento. More power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, RJ ng Angono Rizal. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.